na ito sapagkat kami ay muli mong tinipon sa mga oras na ito, Panginoon, upang pagsalusaluhan namin ang mga salita mong ito, Panginoon. Bagay sa mga oras na ito, Lord, dalangin ko po, Panginoon, ang kabutihan mo, katapatan mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na, Panginoon, sa iyong lingkod. Maging, Lord, patawarin niyo din po, Panginoon, ang iyong lingkod, ano pa man, Panginoon, ang aking mga pagkukulang laban sa iyo, Panginoon. Patawarin niyo po, Panginoon, ang iyong lingkod. At marami pong salamat, Panginoon, sa kapatawaran na ipinagkakaloob mo sa iyong lingkod, maging sa bawat isa. Maging, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord, dalangin po, Panginoon, na pagkalooban mo po, Panginoon, ang iyong lingkod, ng divine wisdom, knowledge, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Balutin mo po ako, Panginoon, ng banal mong presensya, banal mong espiritu, banal mong kapangyarihan. Maging itago mo ako sa iyong likuran. Ikaw lang, Panginoon, ang siyang maharap. Ikaw lang ang siyang mahayag sa mga oras na ito, Panginoon. Maging pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong lingkod. Maging ang bawat isa. Pagpalain mo din po, Panginoon. Maging sa mga oras na ito, Lord, sa iyo lamang ang kapurihan, kapasalamatan sa tanging pangalan po ni Jesus. In Jesus' name, Amen. So, glory to God. So, ngayon po, ang pag-aaralan po natin ay patungkol po sa prayer for deliverance. So, ibig sabihin, ito po yung uh, napakahalaga sa bawat isa sa atin sa tuwing tayo ay nananalangin na lagi natin madama ang deliverance ng ating Panginoon. So ngayon po makikita po natin, hindi na po natin ito iisa-isahin dahil kung iisa-isahin natin, maraming oras ang mauubos dito. Ngayon po ay ang ano po natin dito, yung mga mahalagang bagay lang kung bakit nangyari po itong deliverance na panalangin. So sabi nga dito, tinanggihan mo. So ibig sabihin sa verse 9 pa lang na binasa ng ating kapatid, ano ang sinabi po dito sa verse 9, ngunit ngayon itinatakwil. Kaya kami ay nalupig, hukbo namin biyaya at hindi mo na tinangkilik. So ibig sabihin, ang buhay natin, minsan akala natin wala po tayong iniindian, akala natin nagagawa natin ang mga bagay na nais ng Panginoon. So ibig sabihin dito, ang Diyos pa rin ang siyang sabi nga nakakakita sa mga bagay na ginagawa natin sa araw-araw. Minsan nasasabi natin, baka nagawa ko lahat ang mga sinasabi ng Panginoon o nasusunod ko naman ang mga bagay na narito sa salita niya. So, ibig sabihin, ito po ay mayroon pa tayong mga bagay na hindi na, sabi nga, hindi na perfect dahil alam po natin ang buhay natin. Katulad kanina yung mga bagay na mga testimony. So, nung nakaraang week, kaya sabi ko nga, mabuti pa siguro kalooban ng Panginoon na hindi po ako nakapag-pa-schedule kay Ma'am Annalyn kasi nga mayroon din pong mga pagsubok sa buhay ko na talagang yung physical ko na yung panalangin ko, sabi ko, Lord, ikaw na ang bahala, ikaw na ang nakakaalam kasi nga hindi po ako makatulog dahil sa sakit ng ngipin ko. Sabi ko nga ipapabunot ko ito. So ito po yung mga bagay na pag ako po ay nakakaramdam, ang kagandahan po doon. Kasi nga nung bumili yung anak ko ng gamot, ay bumiglang kumalma. Kaya sabi ko, hindi siguro pinapahintulutan ng Panginoon kasi nga ang bawat testimony na sabi ko, bawat testimony ko sa mga gawain ng Panginoon, hindi talaga ako umiinom ng synthetic na gamot. So, nangyari nga po yun nung may gamot na, so kumalma na po at hindi ko na nainom yung binili ng anak ko ng gamot. So, ibig sabihin, sabi nga, pag mayroon tayong mga bagay na tinatanggihan, lalong-lalo sa gawain ng Panginoon, ay sabi nga, ang Diyos pa rin ang dapat po, sabi nga, masunod. Dahil ito po yung makikita natin dito sa verse pa lang ito na sabi nga, ang
anumang mangyari, kailangan natin lagi natin pupurihin ang Panginoon at pasalamatan natin kahit anong mga bagay na mga pagsubok sa buhay natin. Kasi nga po, abang nabubuhay tayo, walang taong walang pagsubok. Lahat tayo dito susubukin. Kahit sabi nga, lingkod na ng Panginoon, lahat tayong mga mananampalataya, hindi po tayo exempted. Sabi nga, lalo pa tayong susubukin kung hanggang saan. Sabi nga, hanggang makaya natin, hanggang dulo. Dahil sabi nga, abang tayo ay nabubuhay, sabi nga, kung ano man yung mga naranasan ng Panginoon, ganun din po, mararanasan din po natin yan. Dahil ito po makikita natin, sabi nga, naniniwala ang salmista na ang bayan ng Diyos ay nagdurusa at natatalo dahil pinabayaan sila ng Diyos. Kung titingnan natin, ang mga salmista, sabi nga, naniniwala sila na ang bayan ng Diyos nagdurusa o natatalo. Bakit? Ang sabi niya, pinabayaan ng Diyos. Pero kung titingnan natin sa buhay natin, bilang tayo po ay mga mananampalataya, ang Diyos po ay hindi nagpapabaya. Di ba po? Kung makikita natin, sabi nga, deliverance yung prayer natin araw-araw. Kung hindi po nagpapabaya ang Panginoon, minsan tayo po ang mayroon kapabayaan. Bakit po? Bakit po? Sabi nga, dahil kung bakit tayo nakakaranas ng mga kapighatian, kahirapan sa buhay, sabi nga yung mga persecution sa buhay at iba pa temptation sa buhay dahil tayo po ang mayroong mga pagkukulang. Hindi po, kung titingnan natin, ang Diyos wala pong kapabayaan. Katulad po sa bansa, di ba po, ang Iran at saka Israel, mayroon din po silang mga pagkukulang sa Panginoon. Kung bakit nangyayari po yan. Nung isang araw, mayroong nag-chat sa akin na kaibigan ko na sabi nga, ipanalangin mo nga pastor kasi nga maapektuhan kami dito sa bansa sa Middle East kasi nga nasa gitna sila. Sabi nga, tayo ang mayroon mga pagkukulang kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Dahil sabi nga, ngunit siya ay isang naguguluhan dahil wala siyang makitang ebidensya ng kasalanan na magiging dahilan ng gayong pagtanggi dahil nanatili silang tapat sa Diyos at sa kanyang tipan. Di ba nabasa ni Ma'am Ninya sa 17 to 19? Kaya po sabi nga dito, sa ganitong karanasan kami lubhang nagtataka. Ikaw na may nakaukit sa isipan alaala at ang tipan mo sa amin sinusunod sa tuwina. Hindi naman sinusuway yaong iyong mga batas hanggang ngayon tapat kami. Hindi kami lumalabag. Gayon din, sabi dito, gayon paman, iniwan mo kami iyong pinabayaan sa gitna ng mga ganid na pusikit na karimlan. Yun po ang dito, sabi po dito sa ating pinag-aaralan na mayroon silang ebidensya na akala nila wala silang nagagawang kasalanan. Maniniwala ba tayo na araw-araw hindi tayo nakakagawa ng kasalanan? Sabi nga, walang makakapantay sa Panginoon dahil ang Panginoon lang ang pinaka-perfect. Pero tayo, minsan tayo ay sa puso-isip pa lang po natin araw-araw, nagkakamali na po tayo, kaya hindi po tayo makakapagsabi na hindi na po tayo nagkakaroon ng kasalanan. Di ba po, ito po yung sinasabi nila na makita nilang wala ng ebidensya. Ako po sa sarili ko, hindi pa ako makakapagsabi na perfect na po ako at nasusunod ko na ang salita ng Diyos. Hindi po ako makakapagsabi. Dahil ang Diyos lang ang makakapagsaliksik ng ating
puso at isipan. Kaya ito po yung, kaya nga sabi nga, nanatili silang tapat sa Diyos at sa kanyang tipan. O sabi dito, hindi naman nila sinuway ang batas ng Panginoon at sinunod ang mga salita niya. So, ito po yung sinasabi po dito sa 17 to 19. Pero ang sabi po dito sa ating pinag-aaralan, sabi po dito, sinasalamin ng salmista ang karanasan ng mga anak ng Diyos na bagamat sila ay matuwid at walang kapintasan tulad ni Job. Kaya po tulad ni Job ay dumaranas pa rin ng matinding paghihirap, madilim na mga panahon. Kaya po yung pagsubok at mga oras na tila uurong na. Sabi nga uurong na kasi nga minsan tayo rin po pag mayroon na tayong mga matitinding pagsubok, minsan nangihina tayo sa spiritual life, di ba po? Minsan nangihina tayo minsan sabi nga kung kaya mo nang maranasan ang naranasan ng Panginoon na kung paano siya sinubok at kung paano siya nagsakripisyo. Ganun po tayong mga mananampalataya. Makakaranas po tayo. Hindi yung makakaranas tayo na maglilingkod ako dahil payayamanin ako ng Diyos. Hindi ganun ang paglilingkod. Mayroon pong mga tinatawag na level ang paglilingkod. Sabi nga, magsimula sa level 1 hanggang level 2, level 3, level 4 hanggang level 5 hanggang matapos mo yan kung saan ka na, kung mayroon kang mga matitinding pagsubok, nababalik ka naman sa manghihina ka naman at hindi ka magpapatuloy, balik ka naman sa level 1. Hindi ka makakapunta sa level 2. Kaya makikita natin ang buhay ni Job, kung gaano siya dumaranas ng matinding pagsubok o kahirapan sa buhay. Kung titingnan natin ang buhay ni Job, di ba po, na wala ang lahat sa kanya, na pati ari-arian niya, siya yung pinakayaman sa buong silangan, ngunit nawala lahat yon. Pero tinitest lang pala siya ng kaaway o ang Diyos ay mayroon din pahintulot. Kaya makikita natin sa panahon ngayon. Sabi nga, dumaranas man tayo ng mga iba't ibang pagsubok sa buhay, basta ang importante tayo po ay magpatuloy. Sabi nga, wala man tayong kayamanan dito sa mundong ito, ngunit sabi nga na nakakaipon tayo ng kayamanan, walang iba kundi kayamanan na hindi po masisira. Di ba po yung kayamanan na ibibigay sa atin ng Diyos, yung mamanahin natin. Anong mamanahin natin? Wala man tayong minana dito sa mundong ito sa mga magulang natin. Ako nga, sabi ko nga, wala akong ibang pinamana sa aking mga anak dahil wala po akong sariling lupa. Ang pamana ko lang sa kanila yung makapagtapos sila sa pag-aaral. Yun lang po ang kanilang, sabi ko, yun lang po ang sinikap kong makapagtapos sila para yun ang mamana nila. So, pero dito po makikita natin, sabi nga, madilim na mga panahon ng pagsubok at mga oras na tila nauurong miss na hindi uurong ang presensya ng Diyos. Ano ang ibig sabihin? Yung hindi na natin maramdaman ang presensya ng Diyos. Kaya kailangan pag tayo po ay nanalangin, maramdaman natin yung presensya ng Panginoon, banal na Espiritu ng Panginoon, kapangyarihan ng Panginoon, kung talagang kumikilos pa sa buhay natin. Kailangan lagi natin yan mararamdaman dahil ang pamagat ng pinag-aaralan natin ay prayer for deliverance. Yun po ang nais po natin. Dapat lagi natin maramdaman ang presensya ng Panginoon. So, yun po ang dito. Bakit sabi po dito sa 22 ng ating pinag-aaralan, dahil po sa inyo buong araw kaming pinapatay.
turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay. Yan. So, yun po ang minsan na pangkatay. Ibig sabihin, wala nang yung kakatayin, yung mawawala na ng hininga. Kaya po, katulad din po natin sa buhay spiritual natin, kailangan anuman yung mga pinagdadaanan natin, anuman ang mangyari, kahirapan man yan, kaginhawahan man yan, kailangan lagi natin tatandaan, unahin natin ang presensya ng ating Panginoon. Sa gawain ng Panginoon, sa totoo lang, dito po sa church, hindi po ako tumitingin sa bilang. Hindi po ako tumitingin sa dami. Hindi po ako tumitingin sa anumang sitwasyon. Ang tinitingnan ko po yung, sabi ko nga, anuhin ko man ang karamihan, kung ang umaaten, hindi naman nakakapokus o hindi naman ina-apply ang banal na salita ng Panginoon. Ang napakahalaga sa gawain ng Panginoon, kahit kakaunti tayo, ang importante, sumusunod tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Sabi nga, yung presensya ng Panginoon ay lagi natin nadarama. Dahil ito po ay, sabi nga, hindi tayo kailangan mamatay sa spiritual na buhay. Sabi nga, ang mahalaga, patay man tayo sa physical, ngunit ang spiritual na buhay natin ay buhay na buhay noon hanggang ngayon. Naano ko po yung testimony kanina ni Ma'am Andrea, yung tungkol sa bahay, di ba po? Yung mga dati. Kung dati noon na halimbawa yung buhay natin na materialistic o yung buhay natin dati materialistic o tayo ay pag mayroon yung kapitbahay gagayahin, baguhin natin mga kapatid ang strategy ng buhay natin. Dahil sabi nga, ibang-iba na tayo ngayon kaysa noon. Kaya po yun po ang kailangan ng bawat mga mananampalataya. Dahil isa din po yan sa nakakahadlang kung bakit hindi nangyayari ang mga ipinapanalangin natin. Dahil sabi nga, kailangan natin, sabi nga, maano po yung buhay natin. Dahil ito makikita natin yung karanasan ni Job. Kaya po, yung karanasan ni Job, hindi po siya tumigil. Dapat ganun po tayo. Bakit? Ano ang nangyari kay Job sa last chapter? Kaya po, kahit nawala ang kanyang kayamanan, at binalik ng Panginoon, dinubli pa. Ganun po kabuti ang Diyos. Ganun po, sabi nga, ganun po makapangyarihan ng Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya po, dudublihin pa ng Panginoon kung tuloy-tuloy po tayo na naglilingkod na hindi tayo titingin sa kaliwa, hindi tayo titingin sa kanan. Kaya po, ang paglilingkod, sabi nga, ang paglilingkod sa Diyos, hindi po tayo tumitingin sa mga nakaka-discourage. Tingnan natin ang presensya ng Panginoon at banal na Espiritu ng Panginoon at kapangyarihan ng Panginoon kung paano siya kumikilos sa buhay natin. Dapat ganun po tayo mga kapatid at huwag natin tanggihan ang kabutihan at katapatan at pagmamahal ng Panginoon sa atin. Sumunod tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Dahil talagang pag hindi tayo sumunod, tayo mismo ang sabi nga, tayo mismo ang mahihirapan. Hindi nagpabaya ang Panginoon, tayo mismo ang, sabi nga, tayo ang may pagkukulang. So, pagkita pa natin dito, sabi po, dito sa pinag-aaralan po natin, para sa inyo, buong araw namin hinaharap ang kamatayan. Araw-araw ba nakakasiguro tayo? Sabi nga, ang buhay natin sa mundong ito parang usok. Diba? Parang usok. Walang makakapagsabi na ako buong maghapon, kung bawian tayo ng Panginoon, wala tayong magagawa dahil ang buhay ay hiram po yan sa Panginoon. Kaya sabi nga, ano man mangyari, kailangan harapin natin ang mangyayari dahil ang Diyos pa rin ang masusunod. Dahil hindi po tayo, sabi nga,
para sa inyo buong araw namin hinaharap ang kamatayan. Sabi nga, laging handa po tayo. Dumating man ang time na yan, alam po natin na tayo ay handa na makasama natin ang Panginoon. Nakakahanda po tayo. Tayo mismo ang magsisikap kung alam na ba natin, alam ba ng bawat isa na pag once na binawian tayo ng buhay, kasama na ba tayo ng Diyos? Tayo mismo ang makakaalam niyan. At ang Diyos mismo ang makakaalam kung nasa Kanya tayo. Kaya yun po ang kailangan natin sikapin araw-araw. Minsan, hindi man natin na-perfect, pero sinisikap natin na mangyari ang nais natin na makasama tayo ng ating Panginoon. Ano ang dapat natin gawin para tayo ay, sabi nga, makasama ng Panginoon at hinaharap natin ang mga bagay na ito? Ang kailangan ng bawat sa atin, ang banal na Espiritu ay naghahayag na ang ilang pagdurusa ay dumarating sa tapat na mga tao sa Diyos, mga tao ng Diyos, dahil sila ay nagpapanatili ng katapatan sa Kanya sa isang masamang mundo. Ito po yung sabi po dito, nagpapanatili ng katapatan yung dito sa mundong ito. Wag po sabi nga kung aanoy natin ang mundo, talagang tayo ay sabi nga makaka-relate sa kanila. Pero yung gawa ng sabi nga yung gusto ng Panginoon, tayo ay laging tapat sa Kanya. Magduro, sabi nga, maghirap man tayo. Wala man tayong, minsan nasasabi ko po ito sa mga kapatid ko, minsan ang mga kapatid ko, may mga trabaho po sila, hindi lang sa pagano. May mga trabaho sila, pero sila ay lumalapit sa akin. Sinasabi ko sa kanila, wala akong trabaho. Dahil nangako ako sa Panginoon, na sabi ko nga, ang trabaho ko ay sa Diyos. Sa Diyos lang po. Sabi ko minsan, sinisiran ko sila, by faith lang ako at sa Diyos lang ako nagtitiwala. Ganun yung sagot ko sa kanila. Sabi ko, bakit kayo? Sabi ko, may mga trabaho kayo araw-araw. Pero laging kulang. Laging kulang yung pangangailangan nila. Sabi ko, bakit nangyayari ito? Kasi nga po, wala sa kanila ang katapatan at pagsunod sa Diyos. Di ba po? At pagtitiwala sa Diyos. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Kasi nga, sanay na po ako kasi nga, sabi nga, ang mga kapatid mo, yung ibang kapatid ko ay nadadala ko, pero yung sa mga malalayo, hindi ko naman sila nadadala. Pero sabi ko nga, pag sa Diyos ka nagtiwala at sa Diyos ka lumapit, hindi ka mabibigo. Yun ang lagi kong sinasabi sa kanila. Kaya minsan sila pa yung talagang nakakaranas ng kapighatian at nakakaranas ng kahirapan. Sabi ko, bakit nangyayari ito? Kasi nga, hindi sila kumikilala sa Diyos. Hindi sila naging tapat sa Diyos, na parang naano sila sa mundong ito. Kaya po, dito sila, sabi nga, nagtitiwala sila sa sarili nilang kakayanan o kaya sa sa mundong ito. Pero sabi ko, kung magtitiwala kayo sa Diyos, ang mga bagay na ito ay hindi mangyayari na kayo ay bibigyan ng Diyos na kaginhawahan. Yun po ang lagi kong sinasabi, yun ang sinishare ko sa kanila. Parang hindi nakakaalis, sabi ko, parang hindi kayo nakakaalis sa curse. Bakit? Yung hindi sila talagang totaling kumikilala na maunawaan kung paano nangyayari ang mga bagay na ito. Bakit nakakaranas ng mga iba't ibang pagsubok? Sabi nga, pag tayo nasa Panginoon, hindi tayo magiging excuses sa mga pagsubok. Lahat tayo susubukin.
Pero iba na, yun lang ang ang kakaibahan. Pag ang Diyos mayroon tayo, pag mayroon tayong mga pagsubok, may tatakbuhan tayo at may tatawagin tayo na, Lord, tulungan mo po ako. Lord, pagalingin mo ako. Lord, mayroon akong pangangailangan. Lord, mayroon akong ganito. So, mayroon tayong matatakbuhan na hindi tayo mabibigo kailanman. Kahit sa anumang karamdaman, nung isang araw may nag-chat sa akin na paralyzed yung isang asawa ng bishop na dinala sa ospital at paralyzed, hindi makapagsalita, humingi ng panalangin. Ngayon, nakapagsalita na at nakalakad na. Kaya po, may mga ganon. Bakit nangyayari ito? Kung tapat tayo sa Diyos, minsan lagi kong sinasabi, trust in the Lord, nothing impossible. Yun po ang lagi kong sinasabi sa mga taong humihingi ng panalangin. Nakalakad na po, na nagtaka nga yung kapatid ko. Sabi niya sa akin, sabi mo, hindi makapagsalita. Pero ngayon, kinumusta ko, nakapagsalita na at nakalakad na. Kaya po, napakagaling ng Panginoon. Kaya minsan, nakakaranas man tayo ng mga matitinding pagsubok sa buhay, magtiwala lang po tayo mga kapatid. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Dahil kung titingnan natin, sabi nga example natin si Apostol Pablo. Kaya po si Apostol Pablo, isang lingkod ng Panginoon, marami din po siyang pinagdaanan, marami din po siyang karanasan sa buhay. Pero ano ang ginawa ni Apostol Pablo? Ni Apostol Pablo, tinuro pa niya na ang lahat ay, sabi nga, ang lahat ng nakikiisa kay Kristo na tumatangging umayon sa masamang sanglibutan ay dadaan sa dalamhati, pag-uusig at pagdurusa. Kaya nga minsan sabi ko nga, sa isang Kristiyano, kung hindi ka noon nakaranas ng matitinding pagsubok, ngayon makakaranas ka. Parang ano po yan, exam sa isang mananampalataya. Pag nakalampas ka po dyan, pagpapala po ang iyong makakamtan. Dahil sabi nga, kailangan yung mga bagay dito sa sanglibutan ito po yung sinabi ni Apostol Pablo. Sabi nga, wag po tayong makiayon o yung mga tanggihan natin, yung mga bagay na makakapaghiwalay sa atin sa pananampalataya. Dahil ito po yung ayaw ng Panginoon. Dahil sabi nga, kasabay nito ang bayan ng Diyos ay nakatitiyak ng tagumpay sa pamamagitan ni Hesukristo, dahil alam nilang walang kahirapan ang makapaghihiwalay sa kanila sa pag-ibig ng Diyos. Kaya po wala po tayong hirap, dahil pag nagmahal tayo sa Panginoon ng the best, sabi nga, walang makakapaghiwalay sa ating Panginoon. Dahil sabi nga sa Roma 8:17, sabi dito, at yamang mga anak tayo, mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Kaya po, tayo ay tagapagmana. Yung in-example ko kanina, sabi ko sa na wala akong ipamana sa kanila ng mga lupa, pero mayroon akong isang bagay na hindi sa kanila mananakaw, maaagaw ninuman, yung pag-aaral na makapagtapos sila. Yun ang sabi ko, yung mamanahin nila. Pero alam nyo po, hindi lang yun. Ang gusto ko sa mga anak ko, sumunod sila, at salamat din sa Panginoon dahil yung anak ko
na pinauwi dito, Pibor ni Lord. Dito siya nagtatrabaho at siya po yung nakakatulong na dito sa worship leader. So, yung po ang kagandahan. Dahil siya yung nag-handle sa pagpapaawit tuwing linggo, yun na ang kagandahan. Ang trabaho niya Monday to Saturday lang. Pero pag Sunday sa church. So may mga kasi nga tayo ang tagapagmana, tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya tayo ay makakasama, kaya kung ano ang naranasan ni Kristong pagtitiis, mararanasan din natin dahil tayo ay dinidisiplina. Kung makasunod tayo sa kalooban ng Diyos, kung paano ni Kristo nasunod ang kalooban, na ganon din po tayo mga kapatid. Mararamdaman po natin ito. Dahil sabi po dito sa Roma 8:36, ayon sa nasusulat, dahil po sa inyo buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay. Saan ba tayo? Dito tayo sa tagapagmana ng Panginoon o dito tayo pinapatay yung spiritual life natin na tuwing meron tayong mga pagsubok, hihinto tayo sa paglilingkod. Dapat mga kapatid, huwag tayong tumingin sa ako po yung strategy ko sa paglilingkod. Hindi po ako tumingin sa leader o sa mga may encounter kong makakadapa sa akin. Ang tinitingnan ko yung presensya ng Panginoon at banal na espiritu ng Panginoon at kapangyarihan ng Panginoon kung paano sumusunod sa Kanya. Dahil sabi ko nga, ito yung lagi kong sinasabi dito sa church na focus lang kayo focus lang kayo tumingin sa Panginoon. Kasi ito po yung dapat natin. Pag nangyari ito, tayo po ang tagapagmana ng ating Diyos. Kasama natin dito si Kristo dahil sinusunod natin ang kanyang kalooban. Kaya po yun, kung mababasa natin yung Matthew 20, yung tungkol sa ano na naglilingkod o mga gumagawa ng kabutihan, hindi lahat, di ba po, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maaaring maligtas. Hindi yung basihan. Ang basihan dito yung makasunod tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya mayroon ngang tanong dito yung mga salmista na sila nga ay tapat at sumusunod naman sila sa wala silang sinusuway na batas ng Panginoon, din nila linalabag. Pero ganon tayo pag tayo nanalangin, hindi tayo ganon manalangin. Ang panalangin ng isang tao, laging mayroong kapatawaran, humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Para sabi nga, hindi tayo makakapagsabi na araw-araw perfect na po tayo. Na titingnan natin yung kapwa mananampalataya natin, nakakaiba tayo sa kanila. Huwag tayong magsasalita ng ganon. Lagi natin tatandaan pag nag-pray tayo, lagi natin sasabihin, Lord, kung ano man yung mga ginagawa kong hindi pa naayon sa kalooban mo, patawarin niyo po ako. Laging meron tayong kapatawaran at linisin mo ang puso at isip ko. Ganon po tayo mag-pray. So, para sabi nga, at yamang mga anak tayo, mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. So purihin ang salitang ito, tayo po ay pagpalain, tayo po ay manalangin. Yes, Lord, hallelujah, glorify your name, hallelujah, Jesus, hallelujah, worship you, Lord. Amang banal, sa pangalan po ni Jesus, marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito. Marami pong salamat, Panginoon, tinataas ka namin ugad, sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salita mong ito, kung paano mo kami tinuturuan, ginagabayan sa araw-araw, kung paano kami kikilos,
kung paano kami mamuhay sa mundong ito, Panginoon, at kung paano kami makiayon sa mundong ito. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salita mong ito. Sana po, Panginoon, kami po ay mamuhay na sumunod sa kalooban mo, Panginoon. Maging, Lord, sa mga oras na ito, Lord, dalangin ko po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw na, Panginoon, ang siyang magmaniho sa aming mga puso at isipan, magmula ngayon at magpakailanman. At maging, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord, dalangin ko po, Panginoon, ang bawat isa, siluhan mo po kami, Panginoon, ng banal mong dugo upang walang makasalanta sa bawat pamilya ng bawat isa sa amin. Pamilya ni Sir Samson, pamilya ni Ma'am Andrea, pamilya ni Sister Ginny Lane, pamilya ni Ma'am Tina, pamilya ni Ma'am Annalyn, pamilya ni Sister Belly Jean, pamilya ni Ma'am Lisel, pamilya ni Kikilian, pamilya ni Ma'am Christina, pamilya ni Ma'am Beverly, pamilya ni Sister Jane, pamilya ni Pastor Jess, pamilya ni Pastora Liberty, pamilya ni Pastor Renito Ayon, pamilya ni ni Pastor Alejandro, pamilya ni Ma'am Binita, pamilya ni Kat, pamilya ni Ma'am Risa. Lord, siluhan mo po ng banal mong dugo para walang makasalanta sa banta ng kaaway. Purihin ka, Panginoon, luwalhatiin ka, at pagpalain mo po ang bawat isa na aking nabanggit, bawat pamilya. Purihin ka, luwalhatiin ka, sa'yo lamang ang papuri, pasasalamat sa'yo lamang sa tanging pangalan po ni Jesus. In Jesus' name, Amen. So glory to God. Back to Ma'am Andrea. God bless us all po. Salamat po. Amen. Maraming salamat po sa buhay niyong muli, Pastora Shirley.